Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang palatuntunang liwanag at mga sagot katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. As usual, ang makasama natin sa palatuntunan, ang ating mga kapatid sa technical side, kasamang radioman James Magdayo, ang ating bagong kaibigan at bagong miyembro natin dito sa RMN Dipolog. Ating paggalang sa kanya, ganun din sa nasanayan na natin, radioman Tax Silumba, matagal na natin kaibigan. Ating paggalang sa kanya at ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon, ang ating station manager, kasamang radioman Edgar Tacumo. Of course, sinaman ng kaniyang buong staff ng RMN Dipolog. Okay, hindi na lang natin papangalanan. Ating paggalang sa kanilang lahat. And of course, no, ang ating spiritual na ama, ang ating obispo, ang ating kinilalang pastor, no, sa Diocese of Dipolog, no, na itinalaga ng Diyos dito sa ating lugar. The Most Reverend Severo Caermari na pakinggan nyo kanina dahil siya ang nag-preside, no, sa ating Holy Mass, no, na nakabase sa ating cathedral, no, dito sa Dipolog. Okay? Ating pagalang sa kanya, of course, kasama ang kabuuang mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay? Ating pagalang sa kanilang lahat. Okay. Sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio at nanood sa live streaming ng RMN Dipolog. Okay. By the way, ang ganda ng ating live streaming ngayon, no? Courtesy, no? Ating pagpasalamat, no, sa ating bagong magaling na IT dito sa RMN Dipolog. Si James. Maraming salamat, James. Bagong background na okay, ginawa mo sa ating live streaming. Okay, ang ganda. Okay, parang nandun tayo sa ating central office ng Simbahang Katoliko. Okay, parang nasa Vatican tayo. Okay, so maraming salamat, James. Okay, sa mga nag-shoutout dito, hala, ano ba ito? Okay, parang may napindot ako na umiba ang aking monitoring. Parang makuna ng audio or ganun ba? Siguro yun sa internet, no, James, no? So, pasensya. Especially yung manood sa YouTube ko, yung uploaded na. Okay? So, huwag kayong magtaka kung may yung kapag makinig kayo, parang may mga salita na nawala. Okay. Internet problem yan. Oh, okay. Sa internet connection. No? Kung hindi stable ng 100% ang internet, siguro paputol-putol ba? Ano? So, maputol din ang ating audio o video ba? Okay. So, yan. Okay. Now, ngayon, ano ba ang ating tatalakayin? Okay, by the way, sa inyong mga nakikinig, mga Katoliko at hindi Katoliko, aking paggalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day sa lahat. Okay, now, ano ba ang ating tatalakayin ngayon? Biglang sumulpot sa isipan ko yung may nag-comment na isang born again sa ating mga pinopost sa social media, sa Facebook ko. Okay. Dalhin ko dito ang ating
view, ang ating ano ba ang masabi natin sa komento ng isang born again na nag-comment sa mga post ko? Siguro sa tingin ko parang na-emosyon siya, no? Na-emosyon siya. Dahil ang mga post ko kasi nakasentro sa ating mga ginawang critic o yung actually response lang ito. Sagot lang natin ito sa mga tuligsa din ng mga hindi Katoliko. At ini-establish natin na yung mga akusasyon nila may paliwanag at sagot ang Katoliko. So siyempre, matouch ko ang paniwala nila. So, halimbawa, yung atake nila sa ribulto. Yung tinuro nila na ang mga ribulto daw sa ating paniniwalang Katoliko ay mga Diyos-Diyusan. Hindi totoo iyan. At masabi natin ang mga salita na hindi sila nagsasabi ng totoo. At mayroong premise naman tayo, mayroon naman tayong basihan. Dahil sa Biblia, hindi naman lahat na ribulto ang Diyos-Diyusan. Di ba? Hindi lahat. Halimbawa, kung babasahin natin ang aklat ng Ezekiel, Kapitulo 41, versikulo 15 hanggang 20, ang templo ng Diyos sa panahon ni Solomon, nilarawan itong may mga ribulto talaga. At ito ang sinabi, may ribulto ng kirubin. Ano ba yung kirubin? Anghel. Kita ninyo siguro kung nakapasok kayo sa ating cathedral, dito sa Dipolog City, di ba? May mga kirubin sa dingding, di ba? Sa gilid, di ba? Biblical yan, no? So, yan, no? Patunay yan na hindi lahat na ribulto ang Diyos-Diyusan. Di ba? At Bisaya man yung kinaklaro? Malinaw. At malinaw na sinabi pa, letra por letra, na yung kirubin o ribulto ng kirubin, yung mukha, mukha ng tao. O mukha ng tao. Babasahin ninyo. Ang Ezekiel 41, versikulo 15 hanggang 20. At may decoration pa or ano ba yung sa ibang salita? Na may ribulto pa ng leon. May ribulto pa ng leon, di ba? Hindi isang tao ang linarawan, isa pang hayop, di ba? Pero siguro baka malilito kayo, magtaka kayo na meron namang mga talata ng Biblia na pinagbawal iyon. Halimbawa yung ribulto ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Di ba? Bakit may ribulto ng leon sa templo ng Diyos sa panahon ni Solomon? Di ba? Ito kasi, ang ribulto ng leon sa templo ni Solomon na nilarawan dyan sa Ezekiel 48:15-20, hindi iyon ginamit upang tratuhing Diyos na maging Diyos-Diyosan. Hindi iyon tinatrato sa loob ng templo bilang Diyos. Kaya, hindi iyon Diyos-Diyosan. Di ba? Yun, Yung ribulto kasi ng, halimbawa, yung Baal, Mercure, Diana, Astaroth, ginawang Diyos-Diyusan kasi kaya bawal. Pero yung ribulto ng leon, okay, actually, symbolical ang leon. Nakalimutan ko if I'm not wrong, kung hindi ako nagkakamali, sa Book of Revelation, nagsisimbolo ng ating Panginoong Jesucristo. O baka nagkamali ko. Basta, nagsisimbolo sa huwaran na tao. So, ibig sabihin, maaring gagawa ka ng ribulto, basta ang dahilan mo, ang pakay mo, gawin lang itong simbolo. Simbolo. Hindi ito bawal. Babasahin ninyo ang Ezekiel,
doon naman tayo sa Salmo. Kapitulo 74, versikulo 1 hanggang 9, na ang katauhan ng Diyos ay may mga balaang simbolo or sacred images. Balaang simbolo. Hindi pala bawal sa Biblia ang larawan o ribulto na gawin lang simbolo or representation o representation. Bakit representation? Yung ribulto ng kiruben o anghel na ipinagawa ng Diyos kay Moises na mababasa natin sa Exodus Kapitulo 25 versikulo 17 hanggang 22. Di ba? Sa mga talatang ito, inutusan ng Diyos si Moises na gagawa ng 2 ribulto ng kiruben na ilagay ito sa ibabaw ng kaban ng tipan, yung Old Ark of the Covenant. Di ba? Sino ang nagsugo o nag-utos kay Moises na gawin yung ribulto? Ribulto ng anghel o kiruben. Ang Diyos ang nagsusugo sa kanya. Pero hindi sinabi ng Diyos na pinagawa niya iyon upang sambahin o luhuran bilang Diyos-Diyosan. Walang utos ang Diyos na ganon. Pinagawa lang ng Diyos ang kaban na iyon na linagyan ng 2 ribulto ng kiruben o anghel dahil ang ribulto ng kiruben nagsisimbolo kasi sa presensya ng Diyos dahil ang sabi ng Diyos sa mga talatang ito, uulitin ko, Exodo Kapitulo 25, tudling 17 hanggang 22, especially sa 22, ang sabi ng Diyos, dito ako makipag-usap sa inyo. Ibabaw ng kaban na ito. Hindi ibig sabihin na makikita nila ang Diyos na makipag-usap sa ibabaw ng kaban. Ang ibig sabihin ng Diyos, nandoon ang kaniyang presence, ang iyang presensya sa ibabaw ng kaban ng tipan o Old Ark of the Covenant na may 2 ribulto ng kiruben. Ibig sabihin, nagsisimbolo sa presensya ng Diyos ang kaban ng tipan at yung ribulto ng kiruben sa ibabaw nito. Simbolo. At maaring unawain din itong representation ng mga anghel ng langit. Di ba? Dahil yung kiruben, anghel. Di ba? Ribulto ng kiruben na ipinagawa o inutos ng Diyos na gawin iyon. Inutusan niya si Moises, pwede itong unawaing pinagawa si Moises dahil ang ribulto ng kiruben isang representation ito sa mga anghel ng langit. So, hindi pala bawal ang paggawa ng ribulto na ang pakay, aim, kumbaga sa English, na ang gawin nating dahilan sa paggawa, simbolo o representation. Now, meron akong debate na ini-explain o ano ba, pinapaliwanag ko ito ng mahaba sa debate ko na ang aking katunggali ay isang Sabadista, ang kaibigan kong Sabadista. Now, kung makaintindi kayo ng Bisaya, no? Makaintindi naman siguro ang karamihan sa inyo dahil nasa lugar ng mga Bisaya tayo, di ba? Ang Dipolog, no? Yung mga Tagalog, pasensya, no? Kung hindi kayo makaintindi ng Bisaya dahil yung sinasuggest o i-recommend ko yung debate ko na iyon. Dahil tinalakay ko ang pagkasimbolo ng mga ribulto ng Katoliko at nang ginawa ito bilang representation. Okay. Hindi ginawang Diyos-Diyosan dahil alam naman ng mga pare, alam naman ng doktrina ng Katoliko na bawal kung gawing Diyos-Diyosan. Tratuhing Diyos ang isang ribulto. Di ba? Oh. Okay. Now, yung sinabi ko na may born again na nag-comment
sa mga pabalik-balik ko na mga argumento, especially siguro, nag-monitor ang Born Again na iyon. Hindi ko lang sasabihin ng pangalan dahil kilala ko. Okay? Hindi ko naman ugali ang alam nyo, no? Hindi ko ugaling lalaitin ng personal, no? Kayo o ang mga kaibigan ko. Kaya hindi ko pangalanan, no? Okay. Now, sabi niya, bakit daw, na pabalik-balik ang mga sagot ko? Paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Para bang minamasama niya ang mga paulit-ulit kong mga sagot. Minamasama niya ang paulit-ulit kong para daw akong sirang plaka. Sirang plaka. Okay. Na-emosyon naman ako sa unang reaction ko sa kanya na hindi dapat, pero sasabihin ko sa inyo, nasabihan ko na lang siya tuloy na wala namang sirang plaka sa Biblia. Okay, wala namang sirang plaka sa Biblia. Pero ini-explain ko sa kanya na hindi naman lahat na paulit-ulit ang masama. Hindi ko nasabi ito, pero idagdag ko dito. No? Baka kung makinig siya sa palatuntunang ito, o nanood siya, o mapakinggan niya ito sa YouTube kapag ma-upload na natin. Kung hindi siya nanood sa live ngayon. Okay. Sinabi ko sa kanya, hindi naman ang paulit-ulit masama. Kahit na kayo, may ginawa kayong paulit-ulit. Diba? Yung kakain ka sa isang araw, siguro kakain ka hindi lang umaga. Kain ka naman tanghalian at sa hapunan. Paulit-ulit, di ba? Balik-balik. Di ba? Yung magkasakit tayo, ang iba nito hindi ko nasabi pero ganun ganun ang ibig sabihin. Okay. Salita. Basta tambal o kining yung okay, ano ba 'yon? Sa Tagalog yung tambal, James? Gamot. Okay, salamat, James. Kahit hindi ko marinig pero mabasa ko sa bibig ni James na gamot. No? Yung iniresita ng doktor sa ospital, pabalik-balik lang. Depende sa sakit. Di ba? Kung ang isang nagkasakit na pumunta sa ospital, pupunta ng doktor, kung ang sakit, ganun pa rin, ganun pa rin gamot ang ibigay ng doktor, di ba? So, paulit-ulit. So, hindi masama ang paulit-ulit. Kapag kailangan. Sinabi ko sa kanya kung bakit paulit-ulit ang mga sagot ko dahil paulit-ulit naman ang mga atake nila. Ang mga objection nila. Alang-alang naman, magbigay ako ng ibang gamot, magbigay ako ng ibang sagot na hindi naayon sa tanong o objeksyon. So kung halimbawa, itong sa Ribulto, pabalik-balik lang ang mga bersikulong gagamitin nila. So, pabalik-balik din ang ating mga sagot. Di ba? Anong masama noon? Maliban na lang kung may bagong, sa Bisaya pa, kaplag kaming sagot. Liban na lang kung may bagong argumento kami na idagdag sa pagsagot. So, hindi mo masabing paulit-ulit. Di ba? Dahil bago kasi. Pero kung ulitin ko naman yung bago, maging paulit-ulit na din, di ba? Anong masama? Ang masama na paulit-ulit yung mga walang kabuluhan, di ba? Ang concrete na example nito yung dasal na sinaway ng Panginoon o binatikos ng Panginoon, yung paulit-ulit na dasal. Pero hindi lahat na dasal ang tinumbok ni Kristo na bawal na paulit-ulit. Ang tinumbok niyang masama, iyong dasal na paulit-ulit na ang mga salitang sinasalita walang kabuluhan.
katulad sa mga dasal ng mga pagano, walang kabuluhan. Paulit-ulit, walang kabuluhan dahil hindi naman dapat yung dasalan yung mga Diyos-Diyusan. Paulit-ulit, hindi dapat gawin ang paulit-ulit na mga salita na walang kabuluhan o vain repetitions. Vain repetitions. Pero hindi lahat ng mga paulit-ulit na mga salita ang vain o walang kabuluhan. Babasahin niyo ang aklat ng Psalm 136. Psalm 136. Salmo. Okay. Salmo. Kapitulo 136. Whole chapter. Mula verse 1 up to hanggang matapos ang chapter na ito. Paulit-ulit na mga salita. Litany. So, hindi totoo yung sinabi ng iba na hindi daw biblical ang litany o litaniya ng Katoliko. Ano ba yung litaniya? Paulit-ulit ng mga salita. Biblical ang litany. Kung ako ang magbasa ng Psalm 136, ay parang litaniya of Mary. Litany na rosaryo kung ako ang magbasa niyan. No? Basahin ninyo ang Psalm 136, parang rosary. Paulit-ulit ng mga salita. Dasal na ginawang parang song o kanta o awit. No? Isang dasal na ginawa itong parang awit o kanta, mga kapatid at mga magulang. Hindi naman bawal na ang isang dasal daanan ito sa kanta o sa song, mga kapatid at mga magulang. Di ba? Yung pare, may pare na magmimisa na sa pamamagitan ng kanta. Di ba? O awit. Hindi bawal na awitin natin ang dasal natin. Subukan nyo. Yung sa Psalm 136, para talagang litany. Pwede rin kantahin. Paulit-ulit. So, hindi bawal ang paulit-ulit. Basta ang mga salita hindi masama o hindi walang kabuluhan. So, wala na akong oras. Hindi ko pa nasabi ang gusto at dapat kong sasabihin ang itong tungkol sa ribulto. Paulit-ulit, nasabi ko na, pero ang nasa isip ko kanina, iulitin ko itong sa ribulto dahil may nagtanong kasing born again tungkol sa ribulto na hindi pa niya alam ang Catholic na paliwanag at mga sagot tungkol nito. Kaya hindi pa siya naakit o hindi pa siya nakaisip na bumalik sa Katoliko. Hindi pa nagbago ang isip niya. Ang nasa isip niya, ito pang mga atake o objeksyon ng mga hindi Katoliko. Pero sasabihin ko sa inyo, ang dami ng mga hindi Katoliko na ngayon nagbabalik loob na sa Katoliko nang nalaman nila ang mga sagot paliwanag Katoliko. Okay, hanggang sa susunod na linggo dahil wala na tayong oras. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, okay, ang magsasabi, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.